Napoy Agimat. Maligayang pagdating dito sa Sitio Pangil. Ako ang inyong lingkod, Jupiter Torres, maghahatid sa inyo ng mga kapanapanabik na kwentong hango sa tunay na karanasan ng mga taong nagpapadala sa atin ng kani-kanilang mga istorya. Sa araw na ito, ay isa na namang bagong serye ng aswangan ang ating uumpisahan na hango mismo sa kwentong ipinadala sa atin ng ating letter sender na itago na lang daw natin sa pangalang Bayani. Tungkol ito sa kanyang lolo na di umano ay isang veterano ng digmaan. Kaya naman, tara na mga kasityo, pakinggan na natin ang kanyang kwento. Magandang araw sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa mga taong bumubuo ng nakaaaliw na channel na ito. Tawagin niyo na lang ako bilang Bayani, hindi tunay na pangalan. Isa nga pala ako sa mga bagong salta dito sa Sitio Pangil. Pero talagang nagustuhan ko ang uri at estilo ng mga kwentong ipinapalabas ninyo. Kaya naman naisipan kong magpadala ng akin. Galing ako sa pamilya ng mga antingerong tubong Central Luzon. Halos buong angkanyata namin ay marunong manggamot dahil bawat isa sa amin ay nagtataglay ng mga anting-anting. Mga pamana pa ng aming tinitingalang leader. Apo ako sa tuhod ng isang veterano ng digmaang lumaban noong panahon ng mga Hapon. Siya si Lolo Napoleon, na kilala rin sa aming lugar sa bansag sa kanya bilang Napoy Agimat. Hayaan niyo sana akong ibahagi sa inyo ang kanyang kwento. Si Napoy ay nagsimulang mamulat sa karahasan noong siya ay bata pa lang. Anak kasi siya ng isang magiting na miyembro ng guerrilla movement na isa sa mga lumaban sa giyera noong World War I laban sa mga Kastila. Ito ang nagturo sa kanyang makipaglaban, hindi pa man siya natututong magsalita ng tuwid. Kaya naman bata pa lang daw po noon si Napoy, meron na talaga siyang kaalaman sa pakikipagbakbakan. Yun nga lang, naniniwala daw si Napoy nung una na hindi niya naman na kailangan pang maging katulad ng kanyang ama dahil para sa kanya ay walang patutunguhan ng pakikipaglaban gamit ang karahasan. Ngunit nang mamatay ang ama ni Napoy noong siya ay nasa 20 anyos na dahil sa pakikipaglaban nito sa batalyon ng mga Hapon, ay doon na raw niya napagtantong mali pala siya. Doon na raw naisip ni Napoy na pag-aralan ang itinuturong estilo sa kanya ng tatay niya na tinatawag na eskrima, pati na rin ang iba pang mga Filipino martial arts na nung panahon ng Kastila ay ipinagbawal ang pag-iensayo at pag-aaral dahil naging isang malaking banta iyon laban sa kanila. Kaya nga raw ang tatay ni Napoy noon at ang mga kapwa nito magsasaka ay madalas na nag-iensayo noon sa mga kabundukan upang hindi sila mahuli ng mga Kastila.
hanggang sa nagawa pa nga nila yung ituro sa mga susunod pang henerasyon. Hindi rin naman daw naging mahirap kay Napoy ang pagyamani ng kaalaman niya sa mga martial arts na ito, kaya simula nun, palagi na raw siyang sumasali sa mga duelong pampalakasan at pakikipagtalasan ng galing. Hanggang isang araw, sa kalagitnaan ng pakikipagduelo niya noon sa isang tagong kalye, laban sa isang kapwa-eskrimador, ay napansin siya ng isang matandang napadaan lang daw noon sa lugar na yun. Humanga raw ang matandang ito kay Napoy at nang matapos ang laban nila ng kanyang kaduelo, ay nilapitan daw siya nito. Ang sabi ng matanda, malaki raw ang potensyal na nakikita nito sa kanya, kaya lang ay bakit wala man lang daw siyang proteksyon? Bigla na lang daw inabutan ng matandang yun si Napoy ng isang 6 kwintas na may palawit na isang makintab na bato o bao na walang mata. Mabisang tagabulag ang anting-anting na yun, ayon daw po sa matanda. Proteksyon daw yun laban sa mga kaaway at aksidente na may mga sangkap na mutya at orasyong pangkabal at pangkunat. Makakatulong daw sa kanya yun, kaya sana raw ay kanyang pakaingatan. Yun daw ang pinakaunang anting-anting na natanggap ni Napoy. At doon na rin siya nagsimulang turuan ng matandang isa palang antingero na naghahanap ng pagpapasahan niya ng kanyang kaalaman. Sa madaling salita, ang matandang ito raw ang siyang dahilan kaya nakilala ang lolo nito sa tuhod bilang Napoy Agimat. Matapos nitong malampasan mismo ang galing at husay ng kanyang guro. Hindi ko na po iisa-isahin pa kung papaanong nakuha ni Lolo Napoy ang lahat ng tinataglay niyang agimat at anting-anting. Dahil masyadong maselan ang bagay na yon at hindi maaaring ikwento at pag-usapan na lang yun basta-basta sa mga ganitong pag-uusap. Pero ang alam ko, sa mga panahong iyon, ay doon na rin sumali ang aking lolo sa hukbong lumalaban noon sa mga Hapones na kung tawagin pa nga ay hukbalahap. Naging matinik na hitman daw si Lolo Napoy noon ng kanilang grupo. Kung pamilyar kayo sa mga traidor na tinatawag din noong makapili, isa raw si Lolo Napoy noon sa mga naatasang pumuksa sa kanila at doon ay nasubok pang lalo ng husto ang kanyang galing sa pakikipaglaban hanggang sa matapos ang digmaan. Isa siya sa mga nakaligtas at mga naging buhay na bayani pagkatapos ng World War II. Bumalik si Napoy sa pagiging isang simpleng sibilyan pagkatapos ng digmaan. Siya ang namahala sa lupang sakahang iniwan ng kanyang nasirang ama habang patuloy pa rin siya sa pangungulekta ng mga agimat at iba't ibang uri ng karunungang ginagamit niya noon upang tumulong sa iba. Bagamat hindi naman daw talaga nanggagamot si Napoy ng ganun kadalas noong kanyang kapanahunan, ay unti-unti pa rin siyang nakilala dito sa lugar namin. Dahil na rin sa tindi ng mga nilalabanan niya. Na sa pagkakataong ito,
ay hindi na lang basta mga sundalong dayuhan at mga mananakop, kundi pati na rin mga nilalang ng kadiliman. At yun ang mga kwentong gusto kong ibahagi sa inyo. Natatandaan ko pa nga ang kwento sa amin noon ng lola ko na si Lola Claudia, ang panganay na anak ni Lolo Napoy, na ang pinakaunang kaso raw na hinawakan ng kanyang magiting na ama ay ang kaso ng isang buntis na kapitbahay nila na di umano ay nakursunadahan daw ng isang nilalang ng dilim na tinatawag na aswang. Kalagitnaan ng gabi, nakahiga na raw noon si Napoy sa kanyang papag na gawa sa kawayan na sinapnan lamang niya ng manipis na banig. At unti-unti na raw sana siyang hinihila noon ng antok nang walang ano-ano'y bigla na lang daw siyang nakarinig ng malalakas na pagaspas ng pakpak na animoy pagmamay-ari daw ng isang napakalaking ibon. Sa narinig ay napabalikwas daw ng bangon si Napoy. Mataman siyang nakiramdam sa paligid. Lalo pat mag-isa lamang siyang namumuhay noon sa maliit niyang kubong naroon lang din sa tabi ng kanyang malawak na palayan. Alam niyang ng mga sandaling yun, nasa ibabaw ng kanyang bubungang gawa sa dahon ng nipa ang kung anumang nilalang na yun na lumilipad sa himpapawid. Nararamdaman niya ang maitim na aurang bumabalot dito. Ganon din ang matinding kalam ng sikmuran dong tila hayok na hayok nang humanap ng pagkain. Kaya lang hindi naman daw ito nagtagal dun sa tapat ng bubong ni Napoy. Dahil makalipas lang ang ilang segundo, ay umalis din ito. Ngunit hindi raw napakali si Napoy. Para daw kasing biglang nawala ang antok niya dahil talagang nararamdaman niyang may mangyayaring panganib sa paligid. Kaya naman nagpasya siyang lumabas ng kanyang kubo at alamin kung ano ba yung nagpapabalisa sa kanya. Paglabas pa lang daw ni Napoy ng kanyang kubo, tumambad na sa kanya ang napakaliwanag na sinag ng bilog na bilog daw noong buwan na nagbibigay tanglaw upang matahak niya ng maayos ang daan patungo sa pinakamalapit niyang kapitbahay. Nung araw daw kasi, ay talagang malalayo ang pagitan ng mga bahay sa isa't isa. Kaya talagang kailangan mo pang maglakad ng medyo mahaba-haba para makarating ka sa iyong kapitbahay. Habang naglalakad daw si Napoy, naaamoy niya na parang umaalingasaw ang isang napakasangsang na amoy sa paligid na tila kumahalo sa malakas na ihip ng hanging umahampas sa kanyang mukha ng gabing iyon na lalo pang tumitindi habang papalapit siya ng papalapit sa kabilang bahay. Ngunit hindi pa man daw nangangalahati ng daan si Napoy ay bigla na naman siyang nakarinig ng isang malakas at matining na hiyaw ng isang babaeng nakikilala niya ang boses. Si Luwalhati yun. Yung asawa ng kapwa niya magsasakang si Apollo na noon ay nagdadalang tao pa man din. Tinatlong hakbang lang daw ni Napoy ang pagitan ng kinaroroonan niya at ng bahay ni na Apollo na naabutan niyang palabas pa lang din ng bahay habang may hawak na itak. Bigla pa nga raw natulala si Apollo sa kanya dahil sa pagtataka nito kung paano niya nagawang tumakbo ng ganun kabilis
pero hindi na para magpaliwanag pa raw noon ang aking lolo. Kitang-kita na raw kasi niya yung napakalaking baboy ramo na nasa ibabaw ng bubungan ng mag-asawang Luwalhati at Apollo. Mayroon daw itong dalawang malalaking sungay sa magkabilang dulo ng kanyang bunganga habang nakatitig ng pagkasama-sama sa kanila. Nanginginig daw na biglang napatanong si Apollo kung bakit may baboy ramo sa ibabaw ng kanilang bahay nang makita niya kung anong klaseng nilalang nga ba ang bigla na lang tumalon doon at sumilip sa medyo may kalakihan din daw noong butas ng kanilang bubungan. Nasigawan naman daw ni Napoy ang kapitbahay. Ipinaalam niyang aswang ang nilalang na yun. Ngalingali raw naman noong batukan ni Napoy ang natutulalang si Apollo, ngunit minabuti niyang kumuha na lang ng isang malaking bato na bigla niyang inihagis ng malakas dun sa aswang na matapang pa silang inaangilan. Sapul yun sa mismong mukha nito kaya naman hindi na sila bumilang pa ng ilang segundo. Sa isang iglap ay natumba ang malaking baboy ramo na nang bumagsak daw sa lupa ay isa ng hubot-hubad na tao. Durog ang mukha ng aswang. Halos bumaon daw kasi sa bungo nito ang batong inihagis sa kanya ni Napoy. Kaya naman nang tingnan nila itong muli ni Apollo, ay bumubulwak-bulwak na ang kulay berde nitong dugo. Hindi pa nga raw naiwasan ni Napoy nang bigla na lang siyang masiritan ng nakakadiring likidong yun, na nang mapadampi daw sa kanyang balat ay nakaramdam siya ng napakatinding hapdi na halos magpasigaw sa kanya sa sakit. Bigla na lang daw kinabig ng malakas ni Napoy ang kapitbahay na lalaki bago pa man pati ito ay mabugahan din ng sumisirit na kulay berdeng likido sa durog na mukha ng aswang. Hindi dugo ang likidong pinasisirit ng aswang. Laway daw niya yun na nilagyan niya ng orasyon para maging lason sa kalaban. Nanggalaiti raw si Napoy nang mapagtantong hindi lang basta-basta aswang ang nakaharap niya ng mga sandaling yun. May lahi rin itong mangkukulam na gumagamit ng isa pang pinakamasamang orasyon upang mambiktima ng mga taong inosente at wala namang kasalanan sa kanya. Doon daw biglang nagtagis ang bagang niya. Pagkatapos ay nilapitan niya ulit ang impakta. Hinalikan niya ng dasal ang kanyang hintuturo bago niya iyon idinampi sa dibdib ng aswang na bigla namang nagkikisay sa sakit. Bakas ang labis na hirap sa katawan ng nagkikisay na aswang habang unti-unti ay bumibilis ang tibok ng puso nito hanggang sa bigla na lang iyong sumabog sa loob mismo ng katawan nito. Naramdaman ni Napoy ang biglang paghinto ng daloy ng dugo ng aswang sa mga ugat nito, kaya naman maya-maya pa ay binitiwan niya na rin ito bago niya itinarak sa dibdib ng aswang ang isang benditadong punyal na palaging nakasuksok sa kanyang tagiliran. Nakasanayan niya na kasing magdala ng ganon simula pa nung kasagsagan ng paglaban niya sa digmaan. Yun ang unang beses na nakaharap mismo si Napoy ng aswang. Ngunit noon pa man ay marami na siyang alam tungkol dito, base na rin sa mga kwentong naririnig niya sa mga nakakasalamuhan niyang tao. Kaya naman marami na rin siyang nalalamang paraan kung papaano ito lalabanan. Ngunit ng mga sandaling yun ay hindi pa raw gaanong malawak ang karunungan niya tungkol sa mga aswang na may lahing mangkukulam. Kaya naman kahit na meron siyang anting-anting upang hindi siya tablan ng kahit na anong lason, ay nagawa pa rin siyang saktan nito.
Kitang-kita raw ni Apollo habang umuusok ang parte ng balat ni Napoy sa braso na nabugahan ng laway ng aswang. Lapnos na lapnos yun at kulang na lang daw ay malusaw ang balat. Kaya hindi na nakapagtatakang napapasigaw si Napoy sa sakit. Muli ay idinampi raw ni Napoy ang sarili niyang mga daliri sa kanyang labi at umusal ng isa pang orasyon bago niya iyon muling inihaplos sa kanyang sugat sa braso. Tagaktak na ang butil-butil na pawis ni Napoy bago niya panagawang balutin ng pinunit na tela mula sa kanyang suot na kamiseta ang nalapnos niyang balat. Sabi pa nito kung nagkataong si Apollo raw ang tinamaan ng pagsirit na yun ng laway ng aswang, malamang sa malamang ay malusaw ang buong braso nito hanggang sa kailaliman ng kanyang buto. Pinayuhan niyang mag-ingat sina Apollo. Hindi raw kasi basta-basta sumusugod ng nag-iisa ang uri ng aswang na yon. Malamang may kasama yun kanina at nakamasid lang sa malayo. Sigurado raw si Napoy na nakita nila kung paano namatay ang kanilang kasama. Malakas ang hinala niyang babalikan sila ng mga aswang na yun. Sa dami ng sinabi ni Napoy ay yun lang ang nagawang sambitin ni Apollo bilang reaksyon. Halatang bahag na bahag daw ang buntot nito kaya pati ang asawa nitong si Luwalhati ay nabuburyong na sa kanya. Pinayuhan na lang daw ni Napoy ang kanyang mga kapitbahay na hanggat maaari ay doon muna tumuloy sa kubo niya upang mabantayan niya ang mga ito ng maigi. Nararamdaman niya pa rin kasi ang tila malakas na puwersang nanggagalaiti sa ginawa niyang pagpaslang sa kanilang kalahi. Hindi nga nagkamali si Napoy. Makalipas lang ang 3 gabi araw ng Biyernes, ay muli siyang pinabango ng isang malakas at galit na mga kalampagan sa kanyang bubungan sa kalagitnaan ng hating gabi. Maging sina Apollo at Luwalhati na pabalikwas din sa kasarapan ng tulog nila, lalo na nang masundan agad yun ng malalakas na alulong at mga pag-angil. Nandyan na sila. Sandali munang ipinikit ni Napoy ang kanyang mata. Umusal siya ng kapirasong dasal at nakiramdam din siya sa paligid. Hindi niya pagaanong matukoy kung saang banda ba ng kanyang bubungan naroon at nakapwesto ang 3 aswang na ngayon ay balak na umatake sa kanila. Dahil doon ay minabuti na lang daw ni Napoy na labasin ang mga ito, dala lang ang isang piraso ng buntot pagi na matagal nang nakatago noon sa kanilang bahay. Pagmamay-ari pa raw kasi iyon ng tatay niya. Isang hampas sa hangin ang pinakawalan ni Napoy gamit ang buntot pagi at sa isang iglap ay bigla na lang daw yung humaba na animo latigo. Nang makita raw yun ang 3 aswang na lumilipad ngayon at nakapalibot sa ibabaw ng ulunan ni Napoy, ay hindi raw naiwasan ng mga ito na mapaatras. Napangisi si Napoy. Kasi alam niyang isa talaga yun sa kinatatakutan ng mga ito. Idinagdag pa na binulungan na niya ng orasyon ang buntot paging yun upang sa oras na masugatan niya ang isang aswang gamit ang naturang sandata, siguradong mahihirapan ng pagalingin ng aswang ang sarili niya. Hindi maghihilom ang sugat na idudulot ng buntot paging iyon
sa sinumang nilalang. Kaya naman talagang napakadelikado kung ito ay makakadali lang ng basta-basta. Bigla niyang hinamon ng mga ito. Niyabangan niya at inakusahang nababahag na ang buntot nila. Kitang-kita raw ni Napoy na biglang nalukot ang mukha ng pinakamalaki sa 3 aswang na nakabantay sa kanya ngayon. Halatang hindi nito nagustuhan ang pagyayabang niya. Isa raw kasi sa pinakaayaw ng mga aswang na ito ay kapag hinahamo ng kanilang kakayahan. Sakit na nila ang pumatol sa kahit na anong pangungutya, kaya naman madalas ay ito rin ang kanilang ikinapapahamak. Yun naman ang gusto ni Napoy. Hindi niya naman talaga ugaling magyabang, pero mas magiging madali para sa kanya na patayin ang mga ito kapag pikon na sila. At halos hindi na makapag-isip ng tama dahil sa sobrang galit. Lalo pa niyang tinudyo ang mga ito. Sabi niya kung hindi sila lalaban, magsiuwi na lang sila sa kanilang mga lungga. Sa sobrang pikon daw ng aswang kay Napoy, bigla na lang nitong pinalabas yung matutulis na kukong nakakubli sa mga daliri nitong pandangit. Pagkatapos ay bigla itong sumugod ng pabulusok kay Napoy. Mabilis naman ang naging kilos niya. At nang sa tansya niya ay tatamaan na niya ang aswang, ay iwinasiwas niyang muli ang buntot paging ngayon ay singhaba na ng latigo. Isang malakas na hiyaw ang biglang pinakawalan ng aswang na dire-diretso ring bumagsak sa lupa matapos itong tamaan ng latigo. Wakwak ang dibdib nito sa lakas ng paghataw ni Napoy, na nagpalitaw naman sa noon ay tumitibok-tibok pa nitong puso kung saan ipinatama pa ni Napoy ng napakabilis ang kanyang hawak na tulos na gawa sa kawayan. Patay agad ang aswang nang matuhog na animo litsyon ang nakabuyangyang nitong puso. At dahil doon ay patakbong nag-alisan na ang 2 pang kasama nito. Umatras sila sa tangkang pagsugod kay Napoy Agimat. Dahil nung gabi ding yun, ay napagtanto nilang wala pala silang laban dito. Mabilis na kumalat sa lugar nilang tungkol sa ginawang pagtatanggol at pagliligtas ni Napoy sa mag-ina ng kapitbahay niyang si Apollo. Marami ang humanga. Marami rin naman ang hindi na nagtaka pa. Lalo't alam nilang talaga namang siya ay isang matapang na lalaki. Ngunit meron din namang nagduda kung totoo nga bang kinaya niyang pumatay ng mga aswang sa loob lang ng ilang gabi. Samantala ang mga lahi naman ng aswang na siyang nakalaban ni Napoy ay napabalitang bigla na lang daw nag-al sa balutan at umalis sa kanilang barangay. Dahil hindi naman lingid sa kanilang kaalaman, nakilala na sila ni Napoy sa puntong iyon. Natakot daw ang mga ito na balikan silang ulit ng aking lolo. Kaya naman lumipat na lang sila sa malayo-layong lugar. Ang kwento pa nga sa amin ni Lola. Pagkatapos daw ng engkwentrong yon ni Lolo Napoy laban sa pinakaunang aswang na nakalaban niya, lalo niya pang pinag-aralan ang tungkol sa mga nilalang na ito para sa susunod na muli niya silang makaharap ay madali na lang sa kanyang kitilin ang kanilang buhay. Iba na kasi ang paniniwala ni Lolo Napoy pagkatapos ng digmaan. Ang sabi niya,
lahat daw ng mga nilalang na walang pakundangang manakit sa ibang tao ay hindi na nararapat pang mabuhay ng matagal dito sa mundo. Ang dapat daw sa kanila ay lagutan agad ng hininga upang hindi na sila makaperwisyo pa ng ibang tao. Ito ang unang bahagi ng aking kwento tungkol sa mga naging kwento ni Napoy Agimat laban sa mga nilalang ng dilim. Sana ay magustuhan ninyo at abangan ang mga susunod pa nitong mga ipapadalang parte. Muli, ito si Bayani. Hanggang sa susunod. Napoy Agimat, Episode 2. Isa na namang maganda at maaliwalas na araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig dito sa Sitio Pangil. Narito na naman ang inyong lingkod, Jupiter Torres, upang muli ay maghatid sa inyo ng isa na namang episode ng panibago nating serye na pinamagatang Napoy Agimat. Halina't samahan niyo akong pakinggan ang susunod na kwento na hatid sa atin ng letter sender natin na si Bayani. Magandang araw mga kasityo. Ako na naman ito, ang bagong saltang si Bayani upang ikwento sa inyo ang isa na namang karanasan ng aking lolo sa tuhod na isang veterano ng digmaan noong panahon ng Hapon. Ang aking lolo Napoleon na mas kilala sa bansag sa kanya bilang Napoy Agimat. Sa ikalawang parte ng seryeng ito, gusto ko sanang ikwento sa inyo ang tungkol sa isa sa mga bagay na matagal ding naging palaisipan sa kanya nung bata pa ito tungkol sa kanyang lolo Napoy. Ang kanyang mga tato sa iba't ibang parte ng kanyang katawan na ayon din sa mga sabi-sabi sa lugar namin ay isang uri din daw ng agimat na tinataglay ni Lolo. Isa sa mga markang ito ay yung nasa kanang braso ni Lolo na hitsurang 4 na magkakadikit na letrang J. Nung bata pa siya, natatandaan nito pa nga na tinanong nito sa kanya kung ano ang ibig sabihin nito. Pero ang tanging sagot lang na nakuha nito galing kay Lolo ay isang ngisi. Pagkatapos ay tinalikuran niya na nito at lumakad na siya papalayo. Meron din siyang tattoo noon sa bawat daliri niya sa kamay na lalong nagiging lantad kapag ikinukuyom niya ang kanyang kamao. Iba't ibang simbolo yun na hindi nito maintindihan at hindi nito rin maipaliwanag kung ano. Nasaka nito lang nalaman ang ibig sabihin noong binata na siya dahil ulit sa kwento sa kanya ni Lola Claudia. Mga nasa 20 anyos na raw si Lolo Napoy ng mga panahong yun nang ilapit sa kanya ang isang kaso ng 15 taong gulang na binatilyong lalaki na itago na lang natin sa pangalang Cesar, na di umano ay
nakakaranas daw ng isang malubhang karamdaman. Hindi na raw kasi maintindihan ng mga kaanak nito kung saan nanggaling at kung ano ang eksaktong sakit na dumapo kay Cesar. Kaya naman ilang beses na silang dumulog sa iba't ibang albularyo at manggagamot, ngunit wala pa ring isa man sa mga ito ang nakatulong sa kanila. Hanggang sa mabalitaan nila ang tungkol kay Napoy Agimat. Galing pa raw sa ibang bayan ang pamilya ni na Cesar. Dinala lang siya kay Napoy ng kanyang mga magulang at ng panganay na kapatid niyang babae na nagngangalan namang Clemente, na siyang nagpaliwanag kay Napoy ng mga sintomas na nararanasan ng kapatid na si Cesar simula sa pinakauna. Ang unang naramdaman daw ni Cesar noon ay ang pananakit ng kanyang sikmura, ulo at likuran, na pagkatapos lang ng isang araw ay nasundan din ng labis na pagkahilo, pati na rin ng pagsusuka. Noong una akala pangaraw ng mag-anak ay baka nauusog lang ito o baka simpleng sakit lang ang kanyang nararamdaman. Kaya naman sinubukan pa nilang painumin ito ng mga halamang gamot. Ngunit imbis na gumaling, lalo lang daw lumala ang mga sintomas. Biglaan daw ang naging pagbagsak ng katawan ni Cesar. Ang dati ay malusog at makisig naman itong katawan ay bigla na lang nangayayat ng husto hanggang sa umimpis na pati ang laman nito sa mukha. Sabi pa raw ni Clemente, wala naman daw makitang kahit na anong sakit ang mga doktor na pinagtanungan nila tungkol sa kaso ni Cesar. At ang tanging sabi lang daw nito ay kulang lang sa bitamina ang kanyang kapatid. Pero hindi pa rin nagbago ang nararamdaman nito hanggang sa umabot na sa puntong nagigising na rin si Cesar tuwing sasapit ang 12:00 hanggang 3:00 ng madaling araw dahil sa mga bangungot na nararanasan nito. Palagi raw itong takot na takot sa tuwing magigising ito ng ganong oras. Malakas ang kalabog ng dibdib. Tapos ay tuyong-tuyo ang lalamunan at uhaw na uhaw. Kahit nga halos maubos na raw nito ang isang galong tubig nila ay hindi pa rin talaga mapawi-pawi ang uhaw nito. Hindi naman nagsasalita si Napoy habang nagkikwento si Clemente. Ang totoo umpisa pa lang ay alam niya naman na talaga kung ano ang nangyayari sa kapatid nitong si Cesar. Kaya lang ay hindi niya maiwasang humanga sa ganda ng dalagang kaharap. Kaya hinayaan niya itong magsalita ng magsalita para may dahilan siya para titigan ang malaanghel nitong mukha. May lahing Kastila daw kasi ang ama ni Clemente, kaya napakamistisa rin ng dalaga. Ngunit ang magaganda nitong mga mata at labi ay namana nito mula sa kanyang ina. Medyo nakaramdam pangaraw si Napoy ng hiya nang bigla siyang tanungin ni Clemente kung nakikinig daw ba siya. Hindi niya namalayang natulala na talaga siya sa ganda nito. Mabuti na lang talaga at mabilis mag-isip itong lolo natin at nakapagpalusot agad siya sa dalaga. Agad naman siyang nanghingi ng pasensya at nagpalusot na may iniisip lang daw siya
bago niya isiniwalat sa dalaga na binabarang ang kapatid nito. Mabuti na lang at dinala nila ito agad sa kanya dahil kung pinalipas nila pa ito ng 1 linggo, malamang daw ay paglalamayan na nila ang binata. Bumakas ang gulat sa mukha ng mag-anak na kausap ngayon ni Cesar. Tapos kunot noo ulit siyang tinanong ni Clemente. Tinanong siya nito kung papaano raw siyang nakakasiguro sa kanyang sinabi na hindi pa nga raw niya hinahawakan ang kapatid nito. Hindi man lang nito ba muna susuriin si Cesar? Umiling daw si Napoy bago siya bumuntong hininga. Pagkatapos tumayo siya mula sa kinauupuan niyang silya bago niya nilapitan ang noon ay patang-pata na si Cesar, na mukhang walang naiintindihang kahit na ano sa pinag-uusapan nila. Tumatagos lang kasi ang mga tingin nito, parang wala sa wisyo. Nang makalapit si Napoy kay Cesar, bigla na lang siyang may kinapakapa mula sa kanang tenga ng binatilyo. Napasinghap daw ang mga magulang nito pati na rin si Clemente nang walang ano-ano ay humiyaw sa sakit si Cesar. Napatakbo pa raw si Clemente pagkatapos ay hinila niya ang braso ni Napoy. Awat-awat daw siya nito at tinatanong kung ano ang ginagawa niya sa binatilyong kapatid. Nakahawak pa rin kasi ito sa tenga ni Cesar at parang may hinihila siya mula doon sa loob. Hanggang sa maya-maya pa, sa wakas, ay nahila niya nga ang isang malaki, mataba at kulay puting uod mula sa tenga ng binatilyo na noon daw ay gumagalaw-galaw pa at tila nagbubuga ng nakasusulasok na kulay berdeng likido. Lalong napahigpit ang kapit ni Clemente sa braso ni Napoy nang makita kung ano ang bagay na tinanggal nito mula sa tenga ng kanyang kapatid. Napatago rin daw ang dalaga noon sa likod niya kaya naman bigla raw nagbunyi noon ang loob ng aking lolo. Gaya nga ng sinabi ni Napoy, binabarang ang kapatid ni Clemente. Sinabihan niya rin ito na kung maaari lang, lumayo muna siya ng konti sa kanya. Dahil baka masiritan siya ng lasong inilalabas ng insekto. Napaatras naman daw si Clemente noon at bumalik sa tabi ng kanilang mga magulang. Sumeryoso naman ang mukha ni Napoy. Pamilyar kasi sa kanya ang lasong ibinubuga ng insektong ito. Mukhang kilala niya na kung sino at anong klase ng nilalang ang gumagawa nito kay Cesar. Ikinuwento ni Napoy ang tungkol sa isang pangyayari 4 na taon na ang nakalilipas. Tungkol daw sa nakaengkwentro niyang isang angkan ng mga aswang na muntik nang bumiktima sa isa sa mga kapitbahay niya rito. Ang mga aswang na yun ay may lahing mangkukulam. At ganitong klaseng lason din ang ginamit nila sa kanya noon. Isinalaysay ni Napoy na ang mga aswang mangkukulam na noon ay nakaharap niya ay lumipat na nga ng lugar na tinitirhan. At mukhang napadpad ang mga ito sa lugar ni na Clemente. Sinabi rin ni Napoy
na maaari daw na malapit lang kina Clemente ang mga gumagawa nito sa kanyang kapatid. At base sa tindi ng ginagawa nitong pagpapasakit kay Cesar, ay siguradong malaki rin ang galit nito sa kanilang pamilya. Doon ay siniwalat ng ama ni Clemente na meron ngang isang pamilyang nakitira noon sa lupang pagmamayari nila. Kaya lang ay mabilis din nilang pinaalis kalaunan dahil simula raw nang tumira ang mga ito malapit sa kanilang bahay, ay hindi na nawala pa ang napakasangsang na amoy na parang humahalo sa hangin na nagmumula sa bahay na tinutuluyan ng mag-anak na yun. Doon na napangisi si Napoy. Hinarap niya ulit si Cesar pagkatapos ay sarkastiko niyang kinausap ang nakatulalang binatilyo. Kung ganun daw anyay, nakaharap na nila ang mga mahal niyang kaibigan na ang tinutukoy ay ang lahi ng mga aswang na yun. Naggalit na galit sa kanya. Gulat na gulat daw sina Clemente at mga magulang nila nang sa isang iglap ay biglang nagbago ang reaksyon ni Cesar. Bigla raw nagsalubong ang kilay nito at ngayon ay bumakat ang mga kulubot sa mukha. Nagkaroon din ng tila maiitim at nagngangalit na ugat sa mukha at lieg ng binatilyo at naging mapupula ang kanyang mga mata. Hindi pala lingid sa kaalaman ni Napoy na kanina pa sila pinakikinggan ng mga impaktong gumagawa nito kay Cesar. Kaya naman nang kausapin niya ang mga ito ay agad silang sumagot sa pamamagitan ng katawan ng binatilyo. Ang sabi nito ay huwag na raw makialam ulit si Napoy. Namumuro na raw siya sa mga ito. Lalong lumawak ang ngisi ni Napoy. Itinaas niya ang kanyang nakakuyom na kamao na siyang nagpalantad naman sa mga markang nakaukit na sa kanyang mga daliri na nang makita ng impakto ay pinanlakihan ito ng mga mata. Bumakas ang labis na inis mula doon kaya naman lalo pang natuwa si Napoy sa naging reaksyon nito. Lumakas ang ihip ng hangin. Kumulog at kumidlat sa labas at gumewang ang bahay na kanila noong kinaroroonan. Pero imbis na matakot ay nanatili lamang kalmado si Napoy ni hindi siya kababakasan ng takot. Halatang alam niya ang kanyang ginagawa kaya naman lalong napiko ng kanyang kalabang nagkukubli lang naman sa katawan ng isang binatilyo. Tinawag nitong pakialamero si Napoy at sinabing kung wala umano ang mga anting-anting nito, hindi rin naman daw siya mananalo sa kanila. Pero hindi pinansin ni Napoy ang pang-iinsulto ng impakto. Bagkus ay pinatunog niya pa ang kanyang mga daliri at umambang susuntukin ito nang bigla na lang yumanig ang paligid. Pagkatapos ay ngumanga ng pagkalaki-laki ang bibig ni Cesar at mula doon ay lumabas ang itim na usok. Kasabay noon ay ang pag-alingaw-ngaw ng isang malakas na hiyaw na nagsasabing hindi pa raw sila tapos kay Napoy Agimat. Hindi pa ito ang huling pagtutuos nila at sisiguraduhin daw ng mga ito na sa muli nilang pagkikita, makakaganti rin sa kanya ang lahi nila. Pagkatapos ay mabilis daw na sumama sa napakalakas noong hangin ang itim na usok hanggang sa makalabas iyon sa kanyang bahay. Pagkaalis ng nasabing nilalang ay uubo-ubo namang napaluhod si Cesar sa sahig ng bahay ni Napoy. Kasabay ng biglang pagbulwak ng kanyang suka na naglalaman daw ng iba't ibang klase ng mga itlog ng insekto.
pati na rin mga uod na tulad ng hinugot ni Napoy kanina mula sa tenga nito. Isinuka rin ni Cesar ang kulay berdeng likido na may umaalingasaw na napakabaho at nakasusulasok na amoy ng animo patay na isda at nabubulok na mga karne. Hindi nga raw naiwasang mapatakip ni na Clemente sa sarili nilang mga ilong habang inilalabas ni Cesar ang lahat ng lasong itinanim ng impakto sa kanyang katawan. Pinitik pa raw ni Napoy ang gitna ng likuran ng nakayukong si Cesar at doon ay mas lalo pa itong nasuka. Halos ilabas na raw nito ang lahat ng laman ng kanyang tiyan. Ngunit sa bawat duwak niya ay nakakaramdam naman daw siya ng ginhawa. Nang matapos si Cesar sa pagpapalabas ng lason sa kanyang katawan, tagaktak na raw ang butil-butil niyang pawis at ramdam niya ang pagod sa kanyang katawan. Pero sobrang gaan na ng kanyang pakiramdam. Nawala yung tila masasakit na karayom na nakatusok sa bawat parte ng kanyang katawan, pati na rin ang animo nakataling lubid sa kanyang bewang. Pagkatapos noon, sandali muna raw iniwan ni Napoy ang kanyang mga bisita sa bahay at pinuntahan ang isa sa mga tauhan niya sa kanyang palayan. Si Mariano, na noon ay kilala rin sa kanilang lugar bilang isang magaling na mambabatok o traditional tattoo artist noong araw. Kumbaga, ito ang kanyang personal na taga-tattoo noong araw na ngayon ay balak niya ring utusang maglagay ng isang marka sa katawan ng binatilyong si Cesar. Hindi maiwasan ni Clemente ang magtanong kung para saan daw ang markang yun habang nakikita niya ang ginagawang pagbuburda sa katawan ng kanyang kapatid. Alinsunod sa utos ni Napoy kay Mariano. Hinarap naman ni Napoy ang dalaga at ipinakita rito ang marka sa kanyang braso. Ito yung 4 na letrang J na sinasabi nito kanina na katulad ng ipinatatatak niya kay Mariano ngayon sa balat ni Cesar. Ang kaibahan lang, 3 letra lang ang ipinatatatak niya sa braso ng binatilyo. Sumagot naman si Napoy na hindi nito pwedeng banggitin kung anong ibig sabihin ng bawat letrang yun. Ngunit ang masasabi lang niya ay ito ang pinakamalakas at pinakamatibay na proteksyong maaaring taglayin ng isang tao. Sumisimbolo sa 4 na letra ng 3 hari o 3 personang nakapaloob sa 4 na elemento. Makakatulong yun ng malaki sa kapatid nito upang hindi na siya magawang balikan pa ng impakto. Manghang-mangha naman ang dalaga. Yun daw pala ang dahilan kaya hindi siya nagawang labanan kanina ng mga kaaway niya. Nginitian na lang nito ang dalaga para sana hindi na ito magtanong pa. Pero hindi pa rin doon natapos ang kuryosidad nito. Ang napansin daw kasi ni Clemente kanina ay kung bakit mas natakot daw ang kalaban lalo na nang ikuyom ni Napoy ang kamao niya at nakita nito ang markang nakaukit sa bawat daliri niya. Natawa na si Mariano na kanina pa nakikinig sa kanilang usapan. Tumikim ito para kunin ang atensyon ng dalagang si Clemente. Agad naman itong napalingon sa kanya kaya sinundan niya agad iyon ng salita. Masyado raw kasing magtutunog mayabang si Napoy kapag sinagot niya ang mga katanungan ng dalaga.
Kaya naman si Mariano na lang ang magsasabi kung bakit. Ang mga markang yun pala na nakatatak sa bawat daliri ng kamay ni Napoy ay isang uri din ng anting-anting na nagbibigay sa kanya ng matinding lakas na maaari niyang gamitin sa mga bakbakan. Tulad ng ginawa nito noong giyera. Kapag nga raw nakasuntok ang kamao ni Napoy, kahit isang tama lang ang inabot ng kalaban, tiyak na malalagas ang bawat ngipin nito at siguradong lilihis ang panga. Napanganga si Clemente sa sinabi ni Mariano. Kahit nga po ako nung ikwento sa akin ito ng lola ko, talagang sobra akong humanga. Kulang na nga lang magningning ang mga mata nito at halos matae siya sa sobrang kasabikang magkaroon din ng ganong klaseng agimat. Pero nang sabihin sa akin ni Lola kung paano ito nakuha ng kanyang ama, ay biglang nabahag ang buntot ko. Hindi pala biro ang dedikasyon, oras, panahon, pagod, sakit, at napakarami pang sakripisyong dapat mong ilaan at matutunan kung nais mong bumuhay ng mga anting-anting. Hindi pala ito basta pwedeng makuha ng kahit na sino, lalo na kapag hindi naman kasing tibay ng dibdib ni Napoy ang damdamin nito. Iba talaga ang katatagan ng loob ng mga sundalo ng giyera. Mahirap lang isa-isahin dito dahil masyado na nga yung sagrado. Pero kasama sa sinasabi kong sakripisyo ay ang pagpapagutom ng ilang araw, ilang linggo o ilang buwan. Depende sa kung anong klaseng anting-anting ba ang gusto mong buhayin. Sobrang laki raw ng pasasalamat ng pamilya ni Clemente sa tulong ni Napoy sa kanila noon. Sinubukan pa nga raw ng kanilang pamilya na bayaran ito ng malaking halaga bilang pasasalamat dahil sa wakas ay napagaling na niya ang kanilang bunsong anak na si Cesar. Kahit nga mismo ang binatilyo ay labis na humanga kay Lolo noon. At sinabing kahit ngayong magaling na siya ay nais niya raw na maging kanyang disipulo o tagasunod. Ngunit anuman sa mga ito ay hindi tinanggap ni Napoy. Ang sabi niya ay hindi naman daw siya tumutulong para magpabayad. At mas lalong hindi siya tumutulong upang magkaroon ng mga tagasunod. Dahil doon, labis na nakuha ni Napoy ang matinding paghanga ng pamilya ni na Cesar. Lalong-lalo na ni Clemente, na sa mga susunod pang panahon ay mas lalo pang ang umusbong at naging malaki habang patuloy niyang nasasaksihan ang kagitingan at labis na kabutihan sa puso ni Napoy sa kabila ng pagiging tila napakatigas at napakatapang nitong imahin na kinatatakutan hindi lang ng mga nakakakilala sa kanya kundi pati na rin ng iba't ibang nilalang ng dilim na kanyang nasasagupa. Sa madaling salita, matapos ang mga panahon ng pagkakakilala ni Napoy at Clemente, sa wakas ay nagkaibigan din ang dalawa. Makalipas ang 2 taon, formal na nanligaw si Napoy sa una at huling babaeng nagpatibok ng puso niya. Nakalaunan ay kanyang pinakasalan. Sa madaling sabi, si Clemente, mga kasityo pangil, siya ang ina ng aking Lola Claudia.
siya ang lola nito sa tuhod at may bahay ng magiting na napoy agimat. Sana ay abangan niyong muli ang isa pang parte ng seryeng ito. Marami pa akong nakatagong kwento tungkol sa pakikipagsapalaran ni Lolo Napoy sa iba't ibang nilalang ng kadiliman na sigurado akong magugustuhan ninyo. Muli, ito si Bayani. Bagong salta dito sa Sitio Pangil. Hanggang sa susunod pa nating inkwentro.